Ito na nga pala ang bago kong makakasama soon, si Kabayan, nanggaling pa sa Jeddah at napanood niya raw ang aking vlog kaya naman nagpunta siya rito. Pero may branch po sila din sa Dammam kaya naman nagbaka sakali siya na pumunta dito sa amin sa Yumi Sushi, sa amin sa restaurant para nga mag-apply bilang sushi chef or assistant. Kaya naman sabi ko, in-interview ko kung ano experience niya. Yun, sinabi naman niya sa akin na basic lang alam niya. Sabi ko, no problem. Tuturuan naman basta kung willing ka lang matuto, alam problema ka ako. At i-recommend kita sa aming amo at sa aming madam. At dahil nakita ko nga sa pag-roll ni Kabayan ay hindi pa nga niya ganun kabiyasa sa pag-roll ng Maki. Kaya naman sabi ko, no problem sa'yo. Basta willing matuto at i-guide kita. Siyempre, i-recommend na rin kita sa aming amo. Dahil nakita ko naman talaga ang pagpupursige mo kung paano matuto at paano mag-roll ng Maki. Kaya naman sabi ko sa'yo, no problem dyan at i-adjust lang natin ng konti. At sabi ko, tikman na natin yan ang mga sample mo para malaman mo rin kung anong lasa ng ating mga Maki. At habang tinitikman nga namin yan ay nagka-order na kami. Sabi ko nga sa kanya ay panoorin niya lang muna ako kung anong gawin ko sa order at kung ano yung mga palaman namin. At habang ginagawa ko yan ay tinuturo ko sa kanya kung ano ang mga ingredients para maging familiarize siya sa mga flavor namin na niro-roll na Maki. At pagkatapos ko nga dito sa sushi ay doon naman po kami sa may noodles. At tinuro ko naman sa kanya kung ano ang mga ingredients at kung ano ang mga nilalagay sa amin sa mga noodles. Sabi ko naman kung nagluluto ka lang ako ng pansit kayang-kaya mo na yun. Mas mahirap pa nga lutuin ka ako yung pansit kumpara sa noodles natin. At habang nagluluto nga si Kabayan ay hindi niya alam ang amo namin o si Madam ay nanonood sa likod niya. Dahil salamin lang ang pagitan. Sabi ko, Kabayan, gilasan mo. Doon ka ako si Madam sa likod, nanonood. Kaya naman nakitaan agad to ni Madam ng potential na napakagilas. At kinilasan ni Kabayan at pinakitaan ng Hokage moves ng malulupit na galaw. Kaya naman natuwa ang aming amo. At pagkatapos nga niya ng order namin ay pinagawa na siya ng aming amo. Kaya sabi ko kay Kabayan, ayan, gilasan mo na yan at kung bahala sa'yo, babakapang kita ka ako kay Madam para naman ka ako matuwa at makuha ka na rito. Sabi ko kay Kabayan, ganyan tayo kabayat sa ating mga kabayan natin dahil first timer nga siya mag-abroad at gusto niya rin matuto. Kasi napagdaanan ko din yan ang pagiging first timer bilang OFW. At sa loob nga ng 10 taong kong pangingibang bansa at bilang OFW, marami na akong karanasan dyan sa mga kasama natin sa bawat Pilipino. Ang iba nga dyan ay hahatakin ka pa pababa at ilalaglag ka pa sa amo mo para lang sila ito umangat. Kabisado ko lang ang mga galawan ng mga Pilipino. Hindi naman lahat pero halos karamihan. Dahil sa mga napuntahan ko na rin mga bansa, ganyan ang mga ugali ng ating mga kababayan. Sa halip na iaangat ka ibababa ka pa nila. That's reality bilang OFW. Kaya God bless na lang sa mga nakasama ko. Bahala na si God ang gumanti sa inyo. At medyo humaba nga ang aking kwentong pagong mga pre. Kaya babalik na tayo kay Kabayan. Sana nga magkasundo sila ng employer ni Kabayan at ang employer ko. Dahil balak nga ni Madam na bilhin siya dun sa amo niya dati o sa amo niya ngayon. Dahil nga 7 months pa lang siya dito sa may Saudi Arabia at may kontrata pa siya. Kaya yun lang, salamat and God bless everyone. Alright.